Makikita kasi natin itong video na ating matutunghayan ngayon ay tungkol po dito sa kumakalat na balita na gumuho ang third span ng Kabagan Santa Maria Bridge sa may Isabela po. So, makikita kasi natin sa mga comment sections or sa mga postings, sarcastically sinasabi nila na ito po ay Duterte legacy. So parang tinatawanan nila na ito po ay parang may corruption nung panahon ni PRRD. So with this, salamat dito sa video ni Sef TV na kanya pong kinover nung 2019 panahon ni PRRD. At kung makikita natin yung porsyento nung paggawa ng tulay na ito 2019 ay halos matapos na po. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ito po talaga ay nag-umpisa noong 2014 Pinoy Aquino administration. At initially ang budget dito noong 2014 ay 412.9 million pesos. Ang problema, gumuho yung pangatlong span ng bridge na ito dahil may dumaan na 10-wheeler truck. Isa din ito sa sinisisi, yung 10-wheeler truck. Kung titignan natin ang mga pondo na nailabas dito, babalikan natin at malalaman natin kung sino ba talaga at saan nagkaroon ng corruption dito. Makikita natin na noong 2014, initial na nailabas na pera dito ay 412.9 million pesos. Noong 2019 naman po ay nailabas dito ay 153.3 million pesos. Noong 2023, nailabas po dito ay 274 million pesos para daw ito sa retrofitting at strengthening. Noong 2024, ang nailabas naman ay 115 million pesos para din ulit daw sa retrofitting. So, kung suma total, umaabot na ito ng 1.2 billion pesos lahat-lahat na po ito. Makikita natin na natapos na ito or hindi man 100% pero nagagamit na ito nung panahon pa ni PRRD, ni Duterte. Kaya nga tinawag ito talagang Duterte legacy. Ngayon, kung titignan natin yung sinasabing gumuho, ano po ang silbi ng 274 million pesos na retrofitting at para sa strengthening noong 2023 na kinuha nila sa 2023 budget sa GAA. And ano din yung silbi, yung kinuha na naman nila noong 2024 last year na 115 million pesos para ulit daw sa retrofitting at strengthening. Kasi kung ito po ay tapos na noong 2019 at ginagamit na, to think na tayo po ay nasa pandemic noong 2019-2020, ay tapos na at ginagamit na ito, bagamat maraming mga dumaan na bagyo at earthquake, natapos pa rin ito. Ngayon, ang kinuha nila ay 274 million pesos 2023. 2024 naman ay 115 million pesos para daw sa strengthening o retrofitting na tinatawag. Retrofitting kung saan sinasabi natin ay magdadagdag sila ng halimbawa mga poste para mas mapaigting at mapalakas pa or mapagpatibay pa. Gaya ng sabi nila para sa strengthening. Kung ito po ay kumuha sila ng mas malaki pa na pondo na budget kumpara noong 2019 na 153.3 million pesos, saan po napunta yung 274 million pesos noong 2023 at 115 million pesos noong 2024 kung guguho din lang naman ito ngayong 2025. So question po, kayo na po ang humusga kung saan napunta at sino ang dapat sisihin kung saan natin makikita ang corruption dito. Noong 2014 na 412 million pesos, 2019 na 153.3 million pesos, 2023 274 million pesos, 2024 115 million pesos. Kayo na po ang humusga.